ng pag-init ng stator mo, titirik ka na, malamig, okay naman na ulit. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabasic, so ngayon ay check natin itong ating stator, no? Stator ng Yamaha SZ150. So kung mapansin nyo, ang kanyang stator ay meron siyang sariling socket dito sa kanyang pulsar, no? Ang color coding niya is white at saka red or pink ba ito? Ayan. So, dito naman sa kanyang charging, full wave charging, is dalawang white. Okay. At yung blue na ito yung neutral switch niya sa baba. Okay. Ayan. So, check natin kung gamit tayo ng tester, no? Ayan. So, meron tayo dito. Check muna natin yung kanyang, check muna natin yung pulsar niya. Okay. So, ayan. Nilagay natin sa 2000 k ohms, no? Ayan. So kunin natin yung socket to. Okay, yung white. Ayan. Okay, to. So check natin. Kahit magkabaliktaran yan, okay lang. Ayan. So meron siyang 277 ohms. So good na good ang kanyang pulsar. Kasi napakataas pa yan, no? Kasi dapat yung pulsar natin is dapat hindi bababa sa 100 ohms. Dapat 100 ohms pataas. So depende yan sa stator, klase ng stator, kasi may mas malaking stator, meron yung mas maliit na stator, kaya depende yan yung reading niya. Basta mahalaga is nandun yung range niya sa at least 100 ohms above, no? Hindi dapat 100 ohms below. Bad na yon na pulsar. Okay. Yun na yung pagsanhi ng pag-init ng stator mo, titirik ka na, malamig, okay naman na ulit. Okay? Ayan. Dito rin naman sa ating charging. So, ilagay natin sa 200 ohms. Ito naman sa ating charging system. So, nilagay natin sa yan, 200 ohms. Ayan. Para masukat niya yung mababa na, at least kasi yung kanyang charging, dalawang white is nasa range yan ng at least 1 ohms or point something ohms to more than ohms, or sa mga mataas na ohms yung mga malaking stator. So ayan. So may reading siya na yun, naglulos siya. Yun, 4.5 ohms. Yun. At least yan, kasi sa ating charging at lighting coil is meron dapat, yun nga, at least may reading yan na point something, 0.9, 0.8 and 1 ohms to 2 ohms, 3 ohms, 5 ohms. Okay? Kanina, di ba, 4 point something ohms. So, good na good pa yung ating full wave na charging. Okay? So, yan. So, depende naman, kasabi ko nga kanina, sa stator. Okay? At least may reading siya. Okay? So, full wave 2, kaya pinagdikit natin dalawang white, kaya nagkaka-reading siya. Pag half wave, hindi pwede pag half wave, no? Na pagdikitin mo to, dapat isa nandyan, yung isa sa body ground, para makuha mo yung ohms reading ng half wave. Okay, magkabilaan. Sa kabila naman ulit, then sa ground ulit. Makita mo doon, matis may mga 1 ohms din above, no? Ayan. So, ganun siya mag-check sa ating stator. Okay. I-check natin dito itong kanyang neutral, no? Ilagay natin sa ating, yan, dito tayo sa continuity test. Yan. So, magamit na lahat natin itong tester na ito. Kaya kung wala pa kayo, bili na kayo. Okay. So, ilagay ko na lang yung link or yung ating yellow basket, okay, sa TikTok. Ayan. So, syempre, itong ating switch ng ating neutral, dapat ito, pag nilagay natin dito, yung isang ating test probe sa blue, yung ating indicator ng ating neutral, tapos si body ground natin, naka-neutral tayo sa gear natin, no, sa shifter natin. Dapat magbi-beep siya, no, dapat konektado siya sa body ground. Ibig sabihin is naka-neutral yung ating motor. Try natin. Yun, no. Nilagay ko dito sa baba. Okay, so good yung ating neutral indicator. Kung halimbawa hindi na mag-beep yan, wala na, hindi na maganda yung ating neutral switch. Okay, yung ating indicator dito sa baba. Try natin na mag-cambio, mawawala yung tunog. Diba? Yun. Nag first gear tayo, wala. Neutral natin. Yun, meron na ulit. Ganun siya mga basic. Okay, so alright, so ganun mag-check ng ating stator. Okay, kung good pa or hindi na, no? Ito rin mga kabisik, laging minsan may nagtatanong sa atin
bakit basic yung aking dalawang yellow or dalawang white ay umiinit masyado yung wire niya, no? Ito nasusunog, nagme-melt, no? Yan. Kasi minsan dito sa sakit natin kagaya nito, kung mapapansin niyo, yan. May sign siya na parang nasusunog siya, no? Hindi maganda yung pag ganito kasi mga kabisik, hindi maganda yung socket to socket na connection. Ibig sabihin naglo-loose yung yung kasama niya. Yan. Yung kasama niya sa loob, yan. Hindi siya maganda yung pagkaka-intact doon sa ating connection doon, yung ating bakal doon sa loob. Okay? Hindi maganda yung contact nila. Kaya pag ganyan, syempre linisan mo yan or pag nagganyan din is pwede dahil nababasa siya, napuputikan, nagkakaroon ng corrosion or aglati. Nagkakaroon siya ng rust, no? Yun. Nag-rust siya kaya kailangan linisan natin yan, okay? Yan, para hindi ganyan na naglulus yung contact ng socket. Kaya minsan nawawala din yung charging mo dito pa lang pala sa may socket, no? Okay? So ito minsan pag luma ng motor, minsan na hindi na maayos yung socket natin. Kaya pwede naman yan, i-adjust yan, no? Pasikipin natin, then linisan natin yan. Alright?